Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng Ka-Eric Celis Video Analysis at Video Talakayan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagsubaybay, panunood at pagtangkilik at pag-promote ng ating mga video talakayan at video analysis. Malaking bagay po ang inyong pagtulong na ma-share, ma-promote at maipalaganap ang ating videos at ang ating mismong channel na Ka-Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po ni Ka-Eric at ng aking pamilya ang inyong pagtangkilik at pagtulong na magkaroon ng viewers and magkaroon din po ng pag-share at pag-promote ang mga videos sa channel po ni Ka-Eric. Pinapasalamatan ko po ng malaki sa bukal sa aking puso ang inyong mga pagtulong. Sa nagtatanong po kung ano ang pwede ninyong malinyahan para po sa ating suporta sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinangungunahan ni Ka-Eric para sa mga Advocacy Forum for Good Governance, ang gamit po nating linya ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka-Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po, kay Langging yan, sa wife ko. GCash line at the same time, line of coordination sa gustong tumulong sa Ka-Eric Advocacy Center, ang Bangon Sambayanan. Ayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong isinampang reklamo ng ilang mga grupo ng abogado sa Korte Suprema laban kay Senate President Tito Sotto. Ito po ay charges or complaints of indirect contempt sa patuloy na pag-atake malisyoso ni Senator Sotto, ni Itbulaga Senator Tito Sotto, sa naging desisyon ng Korte Suprema. Almost unanimous decision po yun, 13-0, with two members of the court ng Supreme Court na hindi nag-participate. Ang isa naka-leave, sick leave. Ang isa ay nag-inhibit at hindi po nag-participate sa diskusyon. So 13 justices ng Korte Suprema unanimously ang nagdesisyon na lubusang ng ibasura at ideklara na unconstitutional ang naunang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ito nagustuhan ni Tito Sotto at kanyang kinukutya at puno ng malisyoso na mga pang-atake ang naging desisyon ng Korte Suprema. Tinawag niya ito na constitutional overreach o pagmamalabis at pangingialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment, which according sa pananaw ni Tito Sotto ay exclusive authority yan ng Kongreso. Meaning, walang pakialam ang Korte Suprema dapat kung ano ang pamamaraan sa pagpapatupad ng impeachment mechanism ng House of Representatives at ng Senado. Pero nakalimutan naman ni Tito Sotto ang prinsipyo ng tinatawag nating constitutional democracy kung saan may separation of powers and authority ang main branches of government. The legislative, yung executive, tsaka yung judiciary. At may tungkulin po ang Supreme Court na kapag may dinulog sa kanila, sila ang nag-interpret ng mga actions kung ito ba ay naaayon sa batas o may paglabag sa batas, lalo na sa saligang batas. Ang tawag po dyan ay Judicial Review Authority ng Korte Suprema. Hindi po pwede na basta-basta na lang totally separated ang mga actions na ito sapagkat ang gobyerno natin ay umiiral sa pundasyon ng batas. We are a government of laws, mga batas, not a government of men. Hindi po ang nagpapatupad tao, yes, pero ang aksyon ng mga namumuno at may katungkulan sa gobyerno ay dapat nakabatay sa batas. Diyan pumapasok ang Judicial Review Authority ng Korte Suprema kapag may idinulog sa kanila kung nagmalabis ba, lumabag ba, umabuso ba sa kapangyarihan batay sa batas ang mga aksyon
ng alinmang branches of government ng ating bansa, no, mga kababayan. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit ang patuloy na malisyusong pag-atake ni Itbulaga Senator Tito Soto sa Korte Suprema, hindi na lamang ang desisyon ng kanyang iniinsulto, kundi ang institusyon na mismo ng Korte Suprema. Napakadelikado po yan kung ang demokrasya natin ay wala pong kinikilalang mga linya ng otoridad. Kaya, itong grupo nila Attorney Topacio, Attorney Jing Paras, bagamat hindi siya ang isa sa complainants, pero nandun po sila at kasama sila Attorney Maniluna at iba pa mga lawyers like Attorney Respicio na nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema at upang magkaroon ng disciplinary action ang Korte Suprema sa pamamahiya at pangiinsulto na nakabatay sa malisyuso na mga pahayag na ginawa ni Tito Soto bilang senador. Aaksyonan ito ng Korte Suprema. Yan pong ibig sabihin ng indirect contempt. No? Ibig sabihin po, lumalabag ka sa mga requirement ng pagkilala sa otoridad ng korte. Ang direct contempt po, yung nasa loob kayo ng courtroom at gumawa ka ng kalapastanganan sa batas man o sa harap ng korte. Direct contempt po yun. Pero dahil sa labas ng korte naman nangyari, yung speech na yon o yung mga pahayag ni Tito Soto, hindi niya pwedeng sabihin na ma-invoke niya ang parliamentary immunity. Dahil lamang siya ay senador, sapagkat may limits po ang pwede mong gawin na pamamahayag, lalo pa kung ito ay humahantong na doon sa pamamahiya, kawalang respeto at may epekto ng pagsabotahe sa integridad at otoridad ng Korte Suprema. So iyon po ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay tama lamang na papanahon itong pagkakaroon ng charges of indirect contempt laban kay Itbulaga Senator Tito Soto sa Korte Suprema. Nang sa ganun po, matuto siya na rumispeto sa proseso ng batas. Whether you agree or not to the decision of the Supreme Court in the finality of the review of actions of any government official or any government agency, o sino pa man na nasasangkot sa proseso ng pag-review kung may paglabag o may pagmalabis sa batas, you may agree or disagree, but you have to respect whatever is the decision based on the authority of the Supreme Court. Diyan po nakabatay ang pag-file ng indirect contempt charges laban kay Tito Soto dahil kawalang respeto, malisyuso at ill motive, masama ang intensyon niya upang i-undermine ang pagtitiwala ng mamamayan, ng taong bayan dito sa nagiging hatol ng Korte Suprema sa impeachment case na minadali at binaluktot po ng House of Representatives sa utos siyempre yun nila Marcos at nila Romualdez, ginamitan pa ng panunuhol. Kaya naman hindi po tayo nakakakuha ngayon ng anumang mga magagandang reaksyon mula sa taong bayan sa mga naging pahayag na ito ni Tito Soto at kinukutya siya dahil nagmamarunong pa siya at nagkakaroon pa ng parang kahambugan para sukatin ang kanyang katalinuhan laban sa mga mahistrado ng hukuman ng Korte Suprema na nag-aral at nag-training at nag-practice ng abogasiya sa pamamagitan ng mga pagiging bahagi ng mas may mataas na kaalaman sa batas. So yun ang punto kung bakit naisampa ang indirect contempt charges kay Tito Soto. Tatlong bagay po ang aral dito. Bagamat may kalayaan ka sa pagpapahayag ng iyong opinion, kahit ikaw ay government official or government functionary, hindi po ito license para i-undermine mo o isabotahe mo ang integridad ng isang institusyon, lalo na pag ito ay ang Korte Suprema na siya ang tinatawag na the court of last resort or the final arbiter of everything about law. So may hangganan po yon
Lalo na kung ang inaatake mo ay hindi lamang ang desisyon, kundi iniintriga mo pati ang institusyon. Yan po ang basis ng isang aral dito para kay Tito Sotto. Kilalanin mo ang hatol ng Korte Suprema bagamat mabigat sa loob mo sapagkat yan ay nakasandig sa obligasyon at tungkulin nila na sila ang nagre-review at nagbibigay ng hatol patungkol sa mga pagpapatupad ng batas at pag-iral ng mga aksyon ng gobyerno kung nakabatay ba sa batas o hindi. Pangalawa, maliban po na nire-remind nito ng indirect contempt charges na ito, si Tito Sotto na may hangganan ang kanyang mga pagbira at mga malisyusong atake, ay nagpapakita din ito na kung nabubulag ka at nalalason ka sa iyong ambisyong politikal, hindi rin po maganda na gamitin mo ang oportunidad o ang iyong plataforma bilang government official. For that matter, si Tito Sotto ay Senate President. May katungkulan ka na mag-represent ka ng pamunuan at liderato ng Senado, and then hindi ka responsable sa iyong mga naging pahayag laban sa isang independent na check and balance mechanism and authority sa entity ng Korte Suprema, hindi mo kinikilala. And then you're using the platform as a Senate President para maglabas ka ng mga malisyusong pahayag. Hindi pwedeng palagpasin yon, may pananagutan ka dyan. That's the second lesson. And third, huwag maging bulag at maging lasing, magpakalasing at mabulag sa ambisyon sa kapangyarihan. Alam po natin na ang balak dito ni Tito Sotto ay supalpalin at supilin ang Korte Suprema na maglahad ng kanyang pananaw hinggil sa impeachment, lalo na sa impeachment ng Vice President. Dahil may ambisyon si Tito Sotto na sakaling natuloy at matutuloy ang pagpapa-impeach at pagpa-convict kay Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, ay baka siya ang ma-appoint na Vice President. Who knows, no? That will be a possibility. Kasi anybody from Congress can be designated by the President should the Vice President be impeached or removed through impeachment process. And siyempre, kung may karamdaman si Marcos Jr. at hindi tumagal at na-appoint, designated as Vice President si Tito Sotto, edi may tsansa na maging presidente siya. Itbulaga kaagad, no? Malacanang na siya. Ambition can blind you and make you drunk while you are in power. It can intoxicate you. So nalasing sa kapangyarihan itong si Tito Sotto, nakalimutan niya na kilalanin ang mga pundasyon ng demokratikong gobyerno at ng demokrasya ng ating lipunan, to the point na nangibabaw ang kanyang pagkamakitid at baluktot sa pananaw ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Kaya siya idinala ngayon sa indirect contempt charges ngayon na isinampa ng grupo nila Atty. Topacio, Atty. Respicio, Atty. Jing Paras, among others. Okay. So sana po ay magsilbi itong aral kay Tito Sotto na huwag kang maglabas basta-basta ng pahayag kung hindi mo naman linya ng otoridad. Pangalawa, maging maingat at maging responsable sa pahayag, lalo pa kung ang epekto nito ay mabigat sa umiiral na sistema at sitwasyon ng ating lipunan at ng ating mga institusyon ng gobyerno, kagaya ng kanyang pangingialam sa foreign policy and foreign relations nila Rapi Tulfo at nila Erwin Tulfo, na para bagang sila pa ang presidente ng Pilipinas, at kung umasta sila sa pagbira sa diplomatic mission ng China at mga opisyal ng foreign mission ng China sa embassy nila sa Pilipinas, ay nag-uudyok at nanguupat pa ng mga negatibo na uri ng mga pahayag na similar to agitation propaganda. Nakalimutan niya na Senate President siya. You have to be responsible for whatever pronouncement or public declaration, lalo pa kung may epekto ito sa pag-iral ng mga institusyon ng gobyerno. At may epekto ito sa pananaw ng taong bayan dahil ginagamit mo ang plataforma mo bilang Senate President.
Kaya nagpapasalamat po tayo dito sa grupo ng mga abogado nila Atty. Topacio and Company na nagkaroon sila ng paninindigan na dalhin sa Korte Suprema ang pananagutang pwedeng ihabla si Senate President Tito Soto, si Itbulaga Tito Soto, sa kanyang pagmamalabis ng kanyang mga pananaw na binabaluktot na at hindi na ginagalang ang otoridad ng Korte Suprema at may malisyusong mga pag-uupat sa pananaw ng publiko dahil sa kanyang ambisyong politikal na nagagamit niya ngayon sa propaganda upang pakamasamain at ipababain ang respeto at integridad sa Korte Suprema. Sana po matuto na dito sa karanasang ito si Tito Soto. With power comes responsibility. Great power or bigger power comes with bigger and greater responsibility. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa ating video analysis at video talakayan. Don't forget to like, share, and promote our videos. And of course, yung ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Center na ang ating GCash line and line of support ay 0916-308-7710. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Mga kababayan, sa susunod po na mga araw ay mayroong mga pagkilos sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, dahil sa darating po na ika-40-year anniversary ng People Power of 1986. Abangan nyo po ang ilang mga announcement na ihahayag dito sa ating mga video analysis na ilulunsad dito sa channel ni Ka Eric. And again tulungan po natin na maipalaganap at ma-share sa maraming viewers and audience ang ating mga video analysis at video talakayan. Muli, uulitin ni Ka Eric, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.